Hi guys! Morning! Ay! Hindi pala good morning, good afternoon na pala guys. So, andito ako sa balkon namin ngayon guys. Ayan, so super tired ako ngayon. Asawa ko guys natutulog kasi nga sobrang mainit and mamaya mga 5 o'clock lalabas kami. Hindi muna kami lumabas, andito na yung mga bata from school. Hindi muna kami lumabas kasi sobrang init pa ng panahon eh. Parang alam mo yung masusunog yung utak mo, maluluto sa init. Parang ma-heat stroke ka, parang ganun. So mamaya na kami lalabas. Ayan, so medyo pagod kaya nagpahinga muna kami guys. Ayan. So share ko lang regarding sa mga requirements ng kapag ka papasok ka pala ng school dito sa Canada. Ang ingay. Grabe. Actually nag-aaral din ako ngayon guys. Tapos matatapos na ako ngayong 2 months na lang. Tapos this coming September, so mag-aaral ulit ako. Ayan, sa healthcare na naman. So mag-aaral na naman ulit ako guys. Kaya inaasikaso ko ngayon yung mga requirements ko for this coming September. Magsisimula ang school kasabay ng mga bata. So hindi ko alam kung September 2 din yung simula ng school nila kasi ako yung sa school ko is September din siya magsisimula, September 2. So hindi ako sure kung sabay kami. Ayan. So ang mga requirements pala guys dito sa Canada kapag hindi ka nag-graduate pa, kumbaga parang wala ka pang record na nag-aral ka dito sa Canada. Halimbawa, galing ka sa ibang bansa, like kagaya sa atin, galing ako ng Pilipinas, although may diploma ako, may transcript ako, pero wala akong record na nag-aral ako dito sa Canada. So, tapos yung transcript ko guys, sa diploma ko kasi, hindi ko pa nakukuha kasi nga hindi pa natatapos yung isang course ko, ngayong August pa siya matatapos. So, wala pa akong maipakita na proof sa kanila na na meron na akong transcript na diploma. So, that's why kailangan ko na kung mag-provide ng English literacy. So, kailangan ko ng yung parang proof of English na exam like IELTS, Duolingo, o kaya CELPIP. Yun yung mga nag-a-apply dito sa Canada na especially for mga working permit pa lang, yung mga ganun, yung wala pa siyang papel, kailangan nila yung ganun para makapunta rito siya sa Canada. Kailangan mapasa mo kasi yun eh. Kahit yung estudyante kapag galing sa Canada, kailangan meron ganun, CELPIP o kaya IELTS, ganun. So bali, nung nagsimula kasi ako mag-school dito sa Canada guys, like 2023, is naka-provide na ako ng Duolingo ko. So, ang expiry kasi nun is 2 years sa November pa. And then, yung ko kasi, yung Duolingo ko guys, ang certificate nun is 2 years. So, ma-expire pa siya this coming November. So, kumbaga wala akong problema, hindi na ako magbabayad ulit kasi binayaran ko nun guys is $65 yata or 60, nakalimutan ko na, parang $60, basta something ganun ang binayaran ko para makapag-exam ako online. So ang exam nun online is kumbaga parang papakita mo yung ID mo, pangalan mo, pero um, uh, parang may proctor na nagbabantay sa'yo habang nag-e-exam ka, pero may camera lang siya, parang ganon, online. Dito sa bahay lang ako nag-exam. Then pag napasa mo siya, yun, pag napasa mo yung English na yon, so may certificate ka na, ipapasa mo yun. Isa yun sa requirements sa school na kailangan mong makuha bago ka makapag-aral talaga dito. Baka bago ka makapag-umpisa pala ng enrollment. Kasi pag wala ka nun, hindi ka naman nila pwede ma-accept. Kailangan gawin mo talaga, wala kang choice. And then yung second na pinaka nahirapan din ako ng requirements guys is yung immunization. So, di ba kasi sa atin sa Pilipinas, noon kasi ng mga time ko, wala naman kasing wala namang copy na binibigay kapag halimbawa nagpabakuna ka, yung mga HEPA, AB, yung mga diphtheria, yung kung ano-ano mga bakuna yung nilalagay sa atin kapag maliit ka pa. Wala namang kasing record, parang ngayon lang yata yung parang may record na. So no problema din ako doon. So ang ginawa ko, buti na lang nagtatrabaho ako sa hospital ngayon guys, and dahil nagtatrabaho ako sa hospital, required kami na mag-provide ng immunization. So
So, pag wala akong record, dahil wala akong record dito sa may sa may Alberta, so nagpabakuna ulit ako. Like nagpa-schedule ako like 6 months yata bago siya natapos na kompleto ko lahat. 6 months bago ko na kompleto lahat. Bago ko na ubos yung lahat ng mga ng mga immunization na kailangan nila dito. So para may record na ako online as sa ko sa may Alberta health record ko, meron na rin akong naka-file doon. Ayan, so ang hirap pala guys, no. Ang hirap siya na apply pala kung gusto mo mag-aral pala rito sa Canada. Hindi rin ganun kadali, lalo na magtatrabaho ka sa hospital, sa mga healthcare. Tapos kailangan mapasa mo yung mga certificate, makuha mo muna yun bago ka talaga makapag-aral. And number one, kailangan is nagda-drive ka. Buti na lang nagda-drive ako guys, kasi ang hirap ng bus dito sa Canada. Like ang lapit lang ng pupuntahan mo, pero dahil stop by stop siya, ang imbis 30 minutes nagiging 1 hour, 1.5 or 2 hours pa bago ka makarating. Kaya super needed talaga na makapag-drive ka. So yung mga pupunta rito ng Canada guys, it's better mag-aral na kayo ng driving dyan sa Pilipinas, para dito sa pagdating nyo sa Canada, kung nagpaplano man kayong pumunta, hindi na kayo mahirapan na magbabayad pag wala naman kayong kakilala, kasi magbabayad pa kayo ng instructor or kung sino-sino yan na magtuturo sa inyo para lang matuto kayo. Samantalang dyan sa Pilipinas, may 5,000 pesos ka guys, is pwede ka na makapag-aral ng driving. At least marunong ka na sa manibela. Kasi pagdating mo dito, wala kang kaalam-alam sa driving, nga ka talaga pagdating dito. Ayan, so yun lang muna yung mai-share ko sa inyo guys regarding sa kung paano mag enroll dito sa Canada. 2 requirements pa lang yun, yung iba hindi pa siya kasali. So for now, bye na muna guys, see you.